Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes, January 25, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Isang 55 anyos na residente ng Barangay Wawa, San Rafael, Montalban, Rizal ang namomroblema ngayon dahil sa kanyang karamdamang hindi maipagamot dahil sa kawalan ng pinansyal na kakayahan. At dahil hindi na mainda ang sakit na nararamdaman, pinili na nito magparesponde. Tunghayan natin ang kanyang kwento. Dahil sa inaasahang mas maginhawang buhay sa Maynila, naakit ang mag-asawang Rolando at Nilda Bernabe na iwan ang simple ngunit payapang buhay sa probinsya ng Aklan. Pagdating dito sa Maynila, sa maliit na barangay sa Wawa sa San Rafael, Montalban, Rizal sila tumira at tanging pagtatanim sa bundok at pag-uuling ang pinagkakitaan ni Mang Rolando. Taliwas sa kanilang inaasahan, mas naging mahirap ang kanilang buhay. 30 taon na ang lumipas simula nang lumipat ang pamilya Bernabe dito sa Rizal. Ngunit taong 2010, isang karamdaman ang dumapo kay Nilda na lalong nagpahirap sa kanila. Primero niya, parang ano lang siya, parang butil ng mais. Di hanggat sa lumaki na ngayon. Dahil walang pera, tiniis ni Nilda ang mga sakit na dulot ng karamdaman. Ni hindi niya na inalam pa kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanya. Pinatingin ko po sa doktor. Ngayon sabi po ng doktor, may bukol daw po. Basta sinabi lang ng doktor, hindi daw nila pwedeng galawin kung walang CT scan. Kailangan daw talaga CT scan. Magkano daw po ba abutin pag may CT scan? Nagtanong ako primero, sabi nila 7,000 daw. Sabi ko, saan naman kami kukuha halagang gano'n. Ngunit pagpasok ng taong ito, hindi na raw niya kaya pang indahin ang sobrang sakit at hirap na nararamdaman. Parang baliwala lang sa akin kasi parang hindi naman masakit nung ano na siya. Ngayon na taon na 2013, saka na po siya na talagang masakit na po siya. Hindi ako makahinga, ang hinga ko dito nasa bunganga. Kasi pag natutulog po ako, siyempre ang hinga ko po sa bunganga. Natutuyo ang kalamunan ko. At saka lumabas ng bukol dito sa mata ko. Ano po yung bukol na yun na lumabas? Nana. Tapos na naipaalis niyo po Opo. yun? Ay ngayon po, kailangan daw talagang operahin. Opo. Dahil ito, yung ano ko dito, ubot na. Kaya naglakas loob na itong lumapit sa Responde at humingi ng tulong. Wala po kami kakayanan na magpa-opera. Nakita ko po, napanood ko sa TV na tumutulong din po kayo. Kaya tumawag po ako. Para mabuhay pa pong matagal. Bagamat masakit para kay Mang Rolando na makitang nahihirapan ang asawa, nananatili namang positibo si Rolando. Yun lang po ang panalangin ko talaga sa Ama. Na kung bibigyan pa ng lunas, gagawaan para ng Diyos. Sabi ko, baka mayroong magtulong. Manalangin ka na lang dahil ang buhay naman talaga natin, hanggang kung doon lang naman, wala tayo magawa. Sa iyo naman napuntahin. Kung sa akin naman yan, kung pwede ko sana bawasan yung mapunta sa akin, kukunin ko yan. Wala Pinipilit ding maging malakas ng anak nilang si Catherine para sa kanyang ina. Pag nakikita ko siyang ganun, parang hirap na din po kami. Gusto din po sana namin na magumaling siya. Sa kanya din po, kasi pinapakita din niyang malakas din po siya. Kaya hindi rin po kami nag-aano. Yung nagpapakita din na nanghihina, ganun. At sa kabila ng kanyang karamdaman, buo ang pag-asa ni Nilda na gagaling siya at makapamumuhay muli ng normal. Manalangin po ako gabi-gabi na gagaling pa ako. Nanawagan po ako sa inyo kasi naman po ang may awa na tumulong po sa akin. Sana po tulungan niyo po ako para makapa-opera po ako ng aking ilong. Iyon pa lamang po, nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ano nga bang sakit na ito ni Aling Nilda? Tutukan yan, magbabalik ang Responde.